So, sa nakikita nga po natin, ang unang wika nga po ay nakikita nga po sa Luke chapter 23, verse 34. Sabi doon ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, ang ating pong unang wika, obviously, kita-kita po natin na ito po ay tungkol sa pagpapatawad. Na makikita po natin na kahit doon po sa pinaka-worst or lowest point ng buhay ni Jesus ay naisip pa rin po niya ay patawarin ang mga taong gumagawa sa kanya noon. Kasi, ano po sabi ng Panginoong Yesus, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, bakit po daw natin kailangang magpatawad? Malaking parte daw po ng ating buhay ay nakabuhos or nakatuon sa kung paano po natin natututunan na magpatawad. Ito po ay ayon sa isang kilalang psychiatrist at self-help book author na si Dr. Scott Peck. Siguro familiar dito yung mga psychology students, professionals. Si Scott Peck, siya po yung, marami po siyang book. Ang pinakasikat po niyang book ay yung The Road Less Traveled. So, yun nga po, ayon kay Dr. Peck, yung yung pagpapatawad ay malaki daw pong parte sa buhay natin, yung paano tayo natututong magpatawad. At sa proseso pong ng pagpapatawad ay may mga punto po sa buhay natin. Kaya po tayo dumadating sa punto ng choice na o magdi-decide kung magpapatawad. Dahil ito po raw ay nag-uumpisa doon sa meron tayong sinisisi sa buhay natin. Yung mga nanakit sa buhay natin, nanakit sa or mga emotional man to o psychological. At ang paninisi po ay laging nag-uumpisa sa galit. Pero, ang galit daw po, o ang galit ay, of course, hindi masama. Ano po? Kaya wag po kayo magigilty kung nagagalit kayo. Kasi kasama po sa pagkalikha natin ay yung galit. Kasi part po siya ng emotion. Ano po siya sa brain natin, wire, parang ganan. At ito po ay mayroong silbi. May purpose siya kung bakit tayo nagagalit. Kasi kailangan daw po natin ito sa ating pong survival. Basically, territorial mechanism. Okay? Yung territorial mechanism po ito ay na-activate kapag merong mga lumalampas sa ating teritoryo. Hindi po katulad ng mga hayop. Ang mga hayop, kita-kita man natin na, especially pag may pets tayo, like dogs at saka cats, meron silang teritoryo, may teritoryo sila. Lumampas ka lang sa teritoryo nila, gagalit na sila. Kahit yung space nila, halimbawa yung anuin mo lang yung pagkain, gagalit sila. So, may territorial, yung kitang-kita po natin yung kanilang territorial mechanism. Pero sa katulad po nating tao, ang ating pong territorial mechanism ay multifaceted o maraming mukha. Katulad ng una ay geographical. Yan, may pagkakahawig sa mga ibang creatures. Kapag basta may pumasok sa ating teritoryo, ay may pumasok sa bakuran natin at nanguha ng malunggay na walang paalam, nagagalit tayo. Ay, hindi ka nagpapaalam. Ganyan. Yan po, geographical. Pangalawa ay psychological. Ito po yung kapag meron
criticize, yan, ang gusto ko po sabihin. Pumupunta sa atin or nanunukso sa atin, yan, nagagalit tayo. Kamukha mo si Avatar. Kaya nga sabi ko, tigilan na nila yung pagtawag sa akin Avatar kasi matitikman nila ang lupit ng isang airbender. Ganun, ano po. So yun, psychological. And then, meron din po tinatawag na theological or ideological territory. Ito po yung kalimitan, especially sa ating po mga mananampalataya, sa ating mga, nasa circle ng mga sa spirituality. Kapag may pumupuna o may nagkikriticize sa ating paniniwala o minamalit yung ating mga ideas, syempre nagagalit tayo. Ang iba ay tumatalikod sa kung saan man sila dati umisimba or ano man. So, yun po yung mga reaksyon natin kapag may lumalampas sa teritoryo natin. At yun po ay normal dahil part po siya ng pagkalikha natin. Kaya lang po, dahil dito or kung hindi man minsan, kadalasan, kahit parte po ng pagkalikha natin yung galit, minsan, depende sa tao na po, yung galit nagiging out of control. Doon po nagkakaroon ng problema. Ano po, kaya may iba umaabot sa violence. So ito pong proseso ng pagpapatawad na syempre nag-uumpisa nga daw po sa galit at paninisi. Tinatawag po ito ni Dr. Peck na blaming game. Na kung saan, parang ganito po yung blaming game eh. Hindi ako magkakaganito, hindi ako mamumuhay sa iyo kung hindi mo ginawa sa akin to. Yan. Sounds familiar po ba? So, dahil nga po dito, sabi po ni Dr. Peck, ang nag-iisang paraan para tumigil po itong blaming game ay walang iba kundi tigilan po ang blaming game. Ang pagtigil po nito ay ang tinatawag na pagpapatawad. So ito po ang proseso ng pagpapatawad. Hindi po, siguro sabihin nyo, Brother AJ, parang dali lang sabihin yan, pero mahirap gawin. Nag-agree po ako dyan. Kasi talaga pong ang proseso ng pagpapatawad, especially pag kayo po'y dumanas ng matinding trauma or sakit, ay talaga napakahirap. Pero bakit daw po natin nga kailangan magpatawad? Una po ay, ang tao daw po na hindi nagpapatawad ay laging nasa pagkatalo. Loser, kumbaga. Lagi po tayong talo. Ang ating pong Panginoong Jesus mismo, alam niya na ang galit at muhi ng tao ay may masamang epekto. Para po kay Jesus, wala pong nananalo sa alitan at awayan. Para po sa ating Panginoon, kung gusto po natin na manalo sa ating pong journey sa buhay natin o sa mga ganitong sitwasyon, kumbaga, bilang mananampalataya, unahan daw po tayo dapat na magpatawad. At ang pinakamahalagang dahilan po dito, ang mahalaga po ay, ito po ay para sa ating paghilom. Paghilom ng mga sugat na naranasan natin sa mga sakit, na damdamin, mga trauma. Ito po ay para sa ating pong paghilom. Tayo din po ang mawawalan o talo kapag daw po tayo nanatili sa paninindigan na di tayo magpapatawad. Pag nanindigan tayo na hindi ko papatawarin yan hanggang dadaling ko sa hukay yan. Yan. So, tayo po ang talo. Pangalawa, ang tao daw po hindi nagpapatawad ay hinahadlangan ang biyaya ng Diyos. So, ang isa daw pong epekto na hindi pagpapatawad ng tao sa kanyang kapwa ay inaalisan na po ng karapatan ang sarili na tanggapin ang kaloob ng Diyos na katahimikan, kapayapaan at kagalakan sa ating pong buhay mananampalataya.
Mahirapan po tayong tanggapin yung kapayapaan na yon kapag nag-hold on daw po tayo sa ating poot or galit. So ang namumuhay po sa galit, poot o muhi ay naglalayo sa Kanya upang matanggap ang biyaya ng katahimikan na ibinibigay ng Diyos sa lahat na ng mga nagpapasakop sa Kanya. At pangatlo at panghuli pong point ay ang taong hindi daw po nagpapatawad ay hindi rin patatawarin ng Diyos. Parang nakakatakot po, no? Pero ako rin po natakot nung binabasa ko ito. Pero nasa Bible po, mismo sinabi ng Panginoong Hesus. Sa Ebanghelyo po ng Mateo. Sabi po sa Mateo 6:14-15. Sabagkat kung nagpapatawad ng tao sa kanyang kapwa, patatawarin din siya ng Diyos. Subalit kung hindi siya marunong magpatawad, ay wala ding pagpapatawad na ibibigay ang Diyos sa kanya. So, sa verse po na to, sinasabi po na ang sukatan o measurement ng pagpapatawad ng Diyos sa atin ay batay din sa sukatan na ginagawa nating pagpapatawad sa ating pong kapwa. Di po ba may talinhaga ang Panginoong Hesus din sa Mateo? Sa Matthew 18:32-35. Kung familiar po kayo o naalala niyo yung talinhaga ng di marunong magpatawad. Ito, let me read to you. Verse 32. Pinatawag ng hari ang lingkod na iyon, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y binabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Verse 35, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Kung hindi niya taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Alam ko po na hindi, gaya nga na sinasabi ko po kanina, hindi po talaga madali ang magpatawad. Totoo po. Speaking from experience. Lalo na po kung sobrang sakit o sobrang lalim na sugat na idinulot ng mga nangyari, yung offense na nagawa sa inyo, totoo pong napakahirap. Kaya sabi ko nga po nung inassign sa amin, sabi ko kay Sister Thea na ito yung pinakamahirap na part eh. Especially pag yung real sa buhay mo. No? Kasi may mga pangyayari, mahirap, ayon din po kay Dr. Peck, favorite author ko po ito. Ayon po kay Dr. Peck, mahirap po talagang makalimot. Yan ang totoo po, especially yung mga ganyang bagay. At normal lang daw po yun. Kasi talaga mahirap makalimot. Especially yung mga traumatic experience, napakahirap pong kalimutan yan. Pero ano daw po ang pinakamainam na gawin? Ayon po kay Dr. Peck, kay Dr. Scott Peck, ang pinakamainam daw gawin, dahil kung hindi na po tayo makalimot, ay harapin ito. Kaya nga po kung may mapanood po kayo ng mga counseling, yung mga dumadaan sa psychiatrist, ano talaga, kumbaga yung parang, ang description yung pag may sugat kayo, parang ng psychiatrist, ng counselor. Ang purpose po pala nun ay para harapin natin. Kasi isang part daw po ng healing ay harapin yung mga ganong trauma. Harapin daw po natin and come to terms with it. Meaning, harapin natin, tanggapin natin to a degree na naalala pa rin po natin yung pain. Pero naalala pa rin po natin yung traumatic experience. Pero wala ng pain. At hindi po instant yun. Alam ko po yun. Kasi ako nga po ay, gaya ng napabanggit ko sa inyo, relevant po sa akin personally ito na mahirap po talaga. At hindi po natin kailangan maging guilty. Kasi part po ng healing ay yung time. At syempre, biyaya po ng Diyos. Ngayon, bakit po natin kailangan
magpatawad, kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus. Ang pinakadahilan daw po kung bakit kailangan nating magpatawad, bukod sa ito po ay kalooban ng ating Panginoong Hesus, ang dahilan po ng pagpapatawad ay may konting pagka-selfish. Hindi po ito para sa taong pinapatawad natin. Kasi yung mga taong papatawarin natin, malamang sa malamang ay hindi nila alam na may nagawa pala sila sa inyong masama. Or ang iba naman ay sadyang ayaw aminin na sila ay may ginawang masama sa inyo. Ang pagpapatawad po ay para sa ating sariling kapakanan. Para po sa sarili natin. Kaya nga po ng point number 1, sabi po natin kanina na ito ay para sa ating sariling paghilom. Kasi tayo po ang talo kapag nanatili po tayo sa ating galit. Hindi pa ako perfect. Ako po ay nagagalit at may mga taong nag-struggle pa rin ko, papatawarin ko. Pero alam niyo po ang biyaya ng Diyos, naiintindihan po ng Diyos yung nararamdaman natin. Ang sinasabi lang po ng Panginoong Hesus dito, sinasabi lang po ng mensaheng ito, kailangan natin magpatawad for your own sake. Alam po natin na walang ibang mas makakaintindi sa atin sa sakit na nararamdaman natin, naranasan natin, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. So ano pong pwede natin gawin? I-unload po natin yung mga hirap, sakit, galit na naranasan po natin, ilagak po natin sa Kanya. At tayo po ay Kanyang pagpapahingahin. At mula doon, sa Kanyang gabay, ay ibigay po natin tunay na pagpapatawad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.